taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyon kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Daang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyon kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon.
Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihim ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. Ayayang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ng anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kalawalatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ng Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon po ay ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib
na angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingampin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Buwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarasal, sinasamakadaling sa dakilang kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, Bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw ang nalulunod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, amen, Manalangin tayo. Ipagdasal po natin ang ating kapatid, ating misyonero, para mapagaling siya ng ating Panginoon, si Father Notnot Naranha. At ipagdasal din po natin ang kapatid nating namatay na sa makabilang buhay na si Father Mayong Margalio. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa aming kumukupkup upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Nagpadala ang Diyos ng anghel kay Elias upang pag-ibayuhin ang kanyang pisikal at moral na lakas. At sa gayon ay may pagpatuloy ang kanyang paglalakbay at misyon. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno ng retama at nanalangin ng ganito, Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na, nais ko na pong mamatay. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog.
Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya at ang sabi, "Gising na at kumain ka." Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulanan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain niya siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli. Ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon. Kinalabit siya uli at sinabi, "Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ang lalakarin mo." Kumain niya siya uli at uminom at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkain iyon, naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya'y naligtas at maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Mabuti at maawain ang Espiritong tinanggap natin mula sa Diyos. Sa pakikiisa natin sa Espiritu, ginagawa nating kaaya-ayang alay ang ating buhay sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkain dulot ay buhay. Si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya ngayong masasabi, 'Bumaba ako mula sa langit'?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So sa araw na ito, mga kapatid ko kay Kristo, napakagandang reminder o paalala naman po ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Unang-una po, itong kanta na kakantahin ko, alam na alam po ninyo. Ngunit, pag kinakanta ang kanta na ito, naririnig ko yung mga funeral, mga paglilibing na, marinig ko yung kanta na ito, no? Pero napakaganda po ng paalala ng kanta na ito para sa atin. No? Yung kantang, "Life is not at all that bad, my friend. Ooh, if you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hand to God, and He'll show you the way." Tapos chorus na po, ano? Pero bibigyan ko lang po ng punto. Yung kanta na ito, yung first, stanza, no? Ang sinasabing, if you believe in yourself, if you believe there's someone who walk through life with you, you'll never be alone. Sa panahon ngayon, mga kapatid ko kay Kristo, nararanasan natin, nararamdaman natin ng karamihan sa atin yung tinatawag nating takot, yung tinatawag nating pag-aalinlangan, yung tinatawag nating parang hopeless cases, no? Yung bang sinasabi nating, kailan ba matatapos to? Sino na naman ang susunod na mamamatay? Sino naman ang susunod na ma-infected nito? No? Kailan na naman tayo magkapagtrabaho ng normal, ng maayos? Kailan na naman tayo makapamuhay ng maayos? New normal na ito, hindi pwedeng matawag na normal. No? So hindi tayo nasasanay sa ganitong buhay. Dahil hindi ito ang buhay para sa atin. No? So, nangyari po ito kay
sa ating propeta, si Prophet Elijah, no? Na talagang natakot din siya dahil may banta sa kanyang buhay. Nag-iskapo siya. At doon sa disyerto, sa ilang na lugar, naupo doon sa ilalim ng isang puno. At ano pong ginawa niya? Hiningi po niya ang kamatayan. At hinintay po niya ang kamatayan na iyon. Tarabang sinabi ko, minsan iniisip na lang natin, no? Na mayroon tayong kapatid, o mayroon tayong kakilala, o mahal sa buhay na nasa ospital. Kung minsan hinintay na lang natin ang balita, sana mabuting balita ang makarating sa atin. Sana magandang balita ang makarating sa atin. Ngunit kadalasan po, masamang balita, bad news kung minsan. Pumanaw ang ating kapatid, hindi nakasurvive ang ating kapatid, yung mga ganong mga news, mga balita, kadalasan ang ating natatanggap. Kaya parang kuminsan iniisip na rin natin, no? Kailan din kaya mangyayari to sa akin? Sana wag namang mangyari sa akin. Pero pag hopeless na talaga, pag talagang wala na tayong matatakbuhan, iniisip na lang natin, Lord, kunin mo na ako. Suko na. No? Suko na, Lord. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Kaya si Elias po, si Prophet Elijah, no, ay nagkakanon ang kanyang buhay. Naisip niya, hindi daw siya magaling, no, na propeta, hindi niya nasunod, hindi siya successful, no? Sawi, sabi natin failure. It was a failure. So, hiningi na lang niya ang kamatayan. Ngunit, pinaalala sa kanya ng Panginoon na may mission pa siya sa mundo. Kaya nga, we cannot decide and we should not decide for our life. Yung sabi natin, hanggang kailan na ako mabubuhay? No? We cannot decide for that. And we cannot also decide for other person. Dahil ang Diyos lang ang pwede mag-decide kung kailan mangyayari iyon. Siya lang. Kaya isang paalala sa atin ito mga kapatid ko kay Kristo, no? Yung first reading natin. Isang paalala sa atin na ang Diyos lang ang may karapatan. Kung kailan sasabihin, hanggang dito na lang ang buhay natin. No? So we have to cooperate. No? Kailangan nating mag-cooperate sa kagustuhan ng Diyos, sa plano ng Diyos para sa buhay natin. No? So, isang lesson yan. Second, na pwede natin matutunan sa ating readings ng araw na ito, ay two words, listen and silent. Diba, yung listen at saka silent, dalawang words yan, pero pareho sila ng letters. Kung titingnan mo, listen, silent, pareho ang letters, ang composition ng letters. Iniba-iba lang ng lugar. Why? Because it's very important for us, no? Na mapaalala sa atin na pag hindi tayo nakikinig, if we do not listen, na lagi lang tayo nagsasalita, no? Hindi tayo tahimik, lagi tayong bagabag, lagi tayong magulo, no? At hindi rin po tayo makakarinig ng maayos kung lagi tayong maingay, no? So, we have to be silent in order for us to listen. Yan po ang masasabi natin na matutunan natin sa ating gospel of today. Why? Dahil ang gospel natin po, nakita po natin, no, kung paanong nagreklamo ang mga tao. Nang sinabi ni Jesus Christ that He is the bread coming down from heaven, kaagad-agad anong nangyari? Nagreklamo, paano ba to? Sino ba to? Ito naman, kilala natin to. Anak to ni Jose, anak to ni Maria. Paano nangyari yun? Naggaling siya sa langit. So pag ang tao ay hindi nakikinig, no? Pag ang tao ay hindi nakikinig, nahihirapan din po siyang tumanggap at maniwala.
Kung hindi ka nakikinig, sarado ang puso mo. Kung reklamo ka ng reklamo, hindi ka makakarinig. At pag hindi ka nakakarinig, sinasarado mo yung puso mo dahil ayaw mo rin pong makinig. So yun yung taong lagi nagre-reklamo. Ano? Pag lagi kang nagre-reklamo is because nakafocus lang yung attention mo sa mga negative things. Kaya you cannot listen to yourself. At pag hindi ka if you do not listen to yourself, hindi mo rin maintindihan kung ano ang nasa sa loob mo. Yan nangyari po kay Jesus Christ with the people. Dahil ayaw nilang makinig kay Jesus Christ, sinarado nila ang kanilang tenga, sinarado nila ang kanilang puso, kaya hindi na nila matanggap ang teaching ni Jesus Christ para sa kanila. Yun nga ang problema, mga kapatid ko, kay Kristo. Kadalasan po sa buhay natin, reklamo tayo ng reklamo. Reklamo tayo ng mga bagay na wala sa atin. Reklamo tayo ng mga bagay na mayroon. Iba, bakit tayo wala? Reklamo tayo ng mga bagay-bagay na wala sa atin. At nakakalimutan nating pasalamatan ang Diyos ng mga bagay na mayroon tayo. Diyan nagkakaroon ng conflict ang buhay natin. Why? Hindi na tayo grateful. Hindi na tayo pagpasalamat sa mga binibigay sa ating grasya dahil lagi na lang tayo nagre-reklamo. Nagre-reklamo tayo ng mga bagay-bagay na gusto natin para sa buhay natin. Pero nakakalimutan natin yung mga bagay-bagay na mayroon tayo at hindi natin pinapasalamatan ang Diyos dahil dito. Sa ating buhay, mga kapatid ko kay Kristo, ang liturgy, ang buhay natin na pagtanggap natin ng katawan ni Kristo, ang pagsunod natin dapat sa mga utos ng ating Panginoon na hindi na natin nabibigyan ng halaga. Kaya lalo tayong nawawala sa Diyos. Lalo tayong nawawala sa ating landas. Lalo tayong nawawala sa mga kabutihan na dapat nating ginagawa sa buhay natin. Alalahanin natin, mga kapatid ko kay Kristo, na si Jesus ay lagi nagpapaalala sa atin, nandito ako kasama ninyo palagi. Tinatanggap ninyo ang aking katawan. I am the bread coming down from heaven. Tinatanggap natin ang kanyang katawan. Pinaalala natin sa atin ito noong Last Supper. No? Pero yung Last Supper na yon, huwag nating kalilimutan na inseparable siya saan? Inseparable siya sa nangyari kay Jesus Christ sa krus doon po sa Calvary. His self-sacrifice. No? Yung pagsakripisyo ng kanyang buhay at ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. No? So, mayroong Last Supper, fiesta, kainan, inuman, pero hindi natin dapat ihiwalay iyon sa nangyari sa kanya sa krus doon sa Calvary. So, yan po ay tuloy-tuloy lang. Isipin nating mabuti, mga kapatid ko kay Kristo, na sa buhay natin dito sa mundo, may mga pagsubok, may mga paghihirap, may mga pagdurusa. Pero lahat ng yan na nangyayari sa atin, malalampasan natin dahil alam natin, kasama natin ang Diyos. Kadalasan po, hindi natin natitingnan mabuti ang sarili natin at sa Jesus na buhay natin ay hindi natin nilalapitan, kaya unti-unti po tayong namamatay. Si Jesus ay nagbibigay sa atin ng buhay, pero tayo po pinipili pa rin natin ang kamatayan. Paano ang kamatayan po na ito? Ang kamatayan na sinasabi ko po, yung pamumuhay natin sa kasalanan. Pinapatay po natin ating spiritual na buhay. Iniiwanan po natin ang ating buhay pang-spiritual at lagi nakatuon po yung pansin natin sa mga panandaliang kaligayahan at buhay na nawawala po sa atin. Kaya nga, sabi natin yung pagtanggap ba natin ng katawan ni Kristo, yung pagtanggap natin ng komunyon,
Do we believe? Naniniwala ba tayo talaga na yan ay nagbibigay sa atin ng buhay? Noong ilang centuries pa po, no, na nagkaroon po ng persecution ang ating simbahan. Marami po ang nagsiselebrate ng Eucharist na patago. Nung mahuli po sila, pinagbawalan sila at sinabi doon na hindi na sila pwedeng mag-celebrate ng Eucharist. Ano pa ang tugon nila? Without the celebration, without the day of the Lord, they cannot live. Na pag wala daw ang misa, kasi the day of the Lord is the day that they have to celebrate together. Pag wala daw iyon, hindi nila kayang mabuhay. Ganyan din kaya ang buhay natin? Na pag wala kaya ang Santa Misa, pag wala kaya ang Eucharistia, okay lang sa atin? Mamuhay tayo ng maayos na wala iyon? No? So ito ay reminder din po sa atin na si Kristo nga talaga ang Eucharistia. Si Kristo ang buhay natin. Ang katawan na iniwan niya sa ating Eucharistia na ito, ang nagbibigay sa atin ng lakas, ang nagbibigay sa atin ng pag-asa, at nagbibigay sa atin ng buhay. Naniniwala kaya tayo dito o parang sabihin natin, kung mayroon okay, kung wala okay pa rin. No? If we will compare it with the air that we are breathing, siguro sabihin natin, hindi ko kayang mabuhay. Siyempre, pag wala ang hangin. At hindi rin natin kayang mabuhay pag wala si Kristo sa buhay natin. So this gospel of today, ang readings natin po, ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng katawan ni Kristo sa buhay natin. Ng katawan ni Kristo na ibinigay niya sa atin, na nagpapahalaga sa buhay natin at nagbibigay buhay po sa atin. Without Christ, we are nothing. Without Christ, all of us are dead. But with Christ, we are living. With Christ, buhay na buhay po tayo. Dahil siya lang po ang nagbibigay sa atin ng tunay na buhay. So ang pagkain natin sa ating paglalakbay na ito tungo sa kaharian ng Diyos ay ang kanyang katawan. Sa pagiging mabuti nating Kristiyano, kailangan natin ang kanyang katawan. Sa pananatili nating maging maayos din ang buhay ng kapwa natin at mabigyan tayo ng lakas para gumawa ng kabutihan sa ating kapwa, kailangan natin ang kanyang katawan. So pag wala itong katawan ni Kristo, tayo po'y magugutom hanggang sa tayo'y mamatay. Huwag nating hayaang mamatay ang ating kaluluwa. Huwag nating hayaang mamatay ang ating pag-asa. Huwag nating hayaang mamatay ang ating kalusugang espiritual. Huwag nating hayaang mawalay tayo sa grasya ng Diyos. Patuloy lang po tayo sa pagsamba sa Kanya, paniniwala sa Kanya, at paggawa ng kagustuhan niya. I am the bread coming down from heaven. Maniwala tayo dito at patuloy lang po tayong mamuhay ng masagana at masaya. Amen. Sumasampalataya ko sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao sila lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaw sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli,
umakyat sa langit. naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa samahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa oras ng ating pangangailangan, nariyan ang ating amang nasa langit na hindi lumilimot sa kanyang bayan. Dumulog tayo sa kanya upang pagkalooban niya tayo ng lakas ng loob na makapagbigay buhay din sa kapwa tulad ng kanyang anak na si Jesus. Taglay ang matibay na pananampalataya, ating idalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para kay Papa Francisco, Jose na aming obispo, mga pari at diakono, magsilbing bukal at tururok nawa ng kanilang buhay ang Eucharistia upang makasumpong sila ng lakas at inspirasyon para sa kanilang ministeryo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng aming pamahalaan, matupad nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin, maging daan nawa ito tungo sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa sambayanang Kristiyano, maging malinaw at epektibong tanda nawa tayo ng paghahari ng Diyos upang mapukaw ang mga hindi sumasampalataya at nagdududa sa pamamagitan ng ating banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga may matinding pinagdaraanan sa buhay, makadama nawa sila ng paghilom at pag-asa kay Jesus, ang tinapay ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga yumao, makatagpo nawa sila ng kagalakan at kapayapaang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapagpalang Ama, ikaw ang pinagmumula ng lahat ng biyaya. Gabayan mo ang iyong bayan tungo sa pagpapakabanal, upang sa aming pagsunod sa iyo, kami rin ay makiisa ni Jesucristo ang anak mo na buong puso nag-alay ng sarili upang maging pagkain nagbibigay buhay. Siyang nabubuhay, kapiling mo at ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. O Diyos, awang inulilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang pinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Father Mayong Margalio na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya binyagan, siya nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman ang kakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Siya po ang ating Panginoong Heso Kristo na dapat nating pakinggan, dapat nating sundin, at dapat nating paniwalaan. Siya po ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. I need thy voice that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever.
my sides from all the evil that surrounds me. Defend me, and when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiko kayo habang ginagawad ang pagpapala ng Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat na makapinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagi nawa niyang nananahan ng kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubay nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan ng kanyang pamana, magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Limang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman.
Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagaliya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.